Nang maaresto si Pasusu Algorad na 35 taong gulang noong Oktubre 2014, kaugnay ng ilang hindi nalulutas na pagkawala, walang nagulat sa kanyang komunidad sa Clements, North Carolina. Matagal nang may issue sa kalusugan ng pag-iisip si Algorad at matagal na ring may kumakalat na chismis tungkol sa kanyang bahay ng lagim, puno ng kamatayan at dugo. Pero sabi ng ina niya, malayo ang anak niya sa pagiging halimaw. Isa lang siyang taong hindi natulungan sa oras ng pangangailangan. Si Pasusu Algorad ay dating si John Alexander Lawson, isang karaniwang batang Amerikano. Ano ang nagtulak kay Algorad para maging malamig ang dugong mamamatay tao at mapunta sa madilim na landas ng kapabayaan, pananakit sa sarili at pagkabulok? Sa dokumentaryong ito, susubukan naming alamin ang ilan sa mga misteryong bumabalot sa kasong ito habang sinusuri namin ang nakakakilabot na kwento ni Pasusu Algorad at ang kanyang bahay ng lagim. Si Pasusu Algorad ay ipinanganak bilang John Alexander Lawson sa San Francisco, California noong Agosto 12, 1978. Hindi tiyak at malabo ang detalye ng maagang buhay ni Algorad. Ayon kay dokumentaristang Patricia Gillespie, gumawa ng The Devil You Know tungkol kay Algorad, sinabi niya sa mga tao na galing siya sa Iraq. Sinabi niya sa mga tao na mataas na pari ang kanyang ama. Pero ayon sa mga nakakakilala sa kanya noong bata, medyo kakaiba at emosyonal siya. Ang pinakamahalagang impormasyon tungkol sa maagang buhay ni Algorad ay mula sa psychiatric evaluation noong 2010 matapos siyang kasuhan bilang accessory after the fact sa isang kaso ng pagpatay. Aksidenteng nailabas ng Forsyth County Clerk sa media ang evaluation kung saan sinabi ni Algorad na ipinanganak siya sa mga magulang na hindi kasal, hindi niya nakilala ang ama at may half-sister siyang hindi rin niya nakilala. Pinalaki siya ng kanyang ina at mga kamag-anak nito at napansin niyang hindi sila financially stable. Bata pa siya nang lumipat sila ng kanyang ina sa North Carolina. Gayunpaman, ayon sa kanyang ina na si Cynthia James, kasal siya sa ama ni Algorad noong ipinanganak siya. Nilinaw niyang lumipat sila sa North Carolina nang siya'y 2 taong gulang at naghiwalay noong siya'y 8. Ayon sa ulat, ang ama ni Algorad ay nakaranas din ng problema sa pag-inom ng alak at paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Sa huli, paulit-ulit siyang nakulong at hindi na masuportahan ng pamilya sa pinansyal na aspeto. Nag-asawa ulit si Cynthia noong 12 taong gulang ang anak niya, pero saglit lang ang relasyon nila. Sa paaralan, wala siyang malaking problema pero nahirapan siya sa matematika kaya kinailangan ng tulong. Nagsimula ang agoraphobia niya noong 16 na taon gulang siya. Sa pagsusuri, itinanggi ni Algorad na siya ay inabuso o pinabayaan at sinabi niyang walang issue sa kalusugan ng pag-iisip sa pamilya. Gayunpaman, inamin niya na mayroon siyang tuhin na may problema sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot at napasama sa gulo sa batas. Ayon mismo kay Algorad, huminto siya sa pag-aaral noong ika-9 na baitang mga edad 15 dahil dun nagsimula ang takot niya sa mga tao. Mahina siyang estudyante bago huminto at inamin niyang na-ospital siya dahil sa problema sa pag-iisip noong 13 taong gulang. Ayon sa ulat, pinadala siya ni Cynthia para magpagamot dahil napapasama siya sa gulo. Sinabi rin niya na nagsimula siyang uminom ng alak sa edad na ito. Ayon kay Algorad, dati siyang na-diagnose ng agoraphobia at kapag lumalabas siya ng bahay, sobrang taas ng kanyang pagkabalisa kaya nahihimatay siya. Na-diagnose din siya ng schizophrenia dahil nagiging paranoid siya, pakiramdam niya may gustong manakit sa kanya at tinukoy din niya ang tinatawag na manic depression o mas kilala ngayon bilang bipolar disorder. Sinabi niya na nakakaranas siya ng pabago-bagong mood bilang resulta at dinagdag pa niya pero hindi dahil sa maliliit na bagay.
Napansin din ni Algorad na hindi siya kailanman nag-isip magpakamatay. Nabanggit din sa kanyang pagsusuri na si Algorad ay malakas uminom ng alak bilang isang adulto na sinasabing nakakakonsumo siya ng 12 pack ng beer araw-araw dahil ito raw ang nagpapakalma sa kanya. At inamin niya na nakakaranas siya ng pang-inginig kapag tumigil siya sa pag-inom ng matagal na panahon. Mas lalo pang nakakalito ang kanyang ulat dahil sa katotohanang nahirapan siyang panindigan ang kanyang kwento. Parang magkasalungat ang mga pahayag niya tungkol sa mga gamutang natanggap niya noon para sa kalusugang pangkaisipan. Dati niyang sinabi na hindi siya niresetahan ng gamot at nagpagamot lang nung teenager siya. Pero kalaunan ay inamin niyang unang tumanggap ng pangkaisipang gamutan sa edad na 26. Dahil doon nagsimulang lumalan ng husto ang agoraphobia niya. Gayunpaman, sa isa pang pag-uusap, sinabi niya na sumali siya sa isang treatment program ilang taon bago ito, ngunit huminto siya dahil sa problema sa transportasyon. Kahit niresetahan siya ng gamot noon, tumigil siya sa pag-inom dahil pakiramdam niya parang zombie siya. Sa 23, inaresto si Algorad dahil sa pagmamaneho ng lasing at noong 20 niya, naaresto rin siya dahil sa pananakit ng babae. Bago ang kanyang pagkakaaresto noong 2011 araw pa lang siyang nakulong. Paglipat nila sa North Carolina noon bata pa si Algorad, tumira siya at ang kanyang ina sa Clemons, Forsyth County, isang maliit relihiyosong baryo kung saan halos lahat ay nagsisimba tuwing linggo. Bukod pa rito, ito ay isang lugar na pinahirapan ng kawalan ng trabaho at kakulangan ng magagandang oportunidad, kung saan madalas nahihirapan ang mga kabataan na makahanap hindi lang ng trabaho kundi kahit anong uri ng libangan sa loob ng bayan. Alam ni Cynthia ang problema ng anak at humingi ng tulong sa psychiatrist, pero naubos agad ang pera kaya hindi na niya kayang ipagpatuloy ang pagpapatingin ng anak sa profesional. Kalaunan ay sinabi niya, kailangan mong alalahanin ang mga magagandang bagay at inaalis ko sa isip ang mga hindi magaganda. Hindi siya perpekto o anghel, pero hindi rin siya masama o halimaw gaya ng sinasabi ng iba. Noong kalagitnaan ng dekada 90, napansin ng mga taga roon ang reputasyon ni Algorad, na kilala noon bilang John Lawson, pero tinawag na niya ang sarili niyang si Pazuzu mula sa demonyo sa pelikulang Exorcist. Hindi hanggang 2002 niya opisyal na pinalitan ang kanyang pangalan. Ayon sa mga ulat, sinubukan niyang gawing nakakatakot ang kanyang itsura hanggat maaari nagpalagay siya ng tattoo sa muka, pinatalim ang kanyang mga ngipin, isang bagay na ginawa raw niya habang nakadroga ng meth. Hayagan niyang ipinagyayabang na regular siyang nagsasakripisyo ng hayop at kaya niyang kontrolin ang panahon. Ayon sa kanyang psychiatric evaluation noong 2010, sinabi ni Algorad na mula edad 17 ay nagsasanay na siya ng isang relihiyong Sumerian kahit inamin niyang siya lang ang tanging nagsasagawa nito. Naging labis siyang nag-alala noong kanyang evaluation na hindi niya magagawa ang isang mahalagang ritual sa panahon ng Black Moon at idinagdag ng kanyang ina na ito ay isang sakripisyo ng hayop na kailangan niyang tapusin. Ayon sa ulat, nag-alala siya na baka magpakamatay si Algorad kung hindi magawa ang ritual. Samantala, sa isang bahagi ng kanyang pagtanda, tumigil si Algorad sa paliligo. Sa pagsusuri, sinabi niyang minsan lang siya maligo sa isang taon at bihira magsipilyo ng ngipin. Ipinahayag niya na ang personal na kalinisan ay nadalis ng depensa ng katawan laban sa impeksyon at sakit. Noong siya ay nasa maagang 20 pa lang, si Algorad ay sandaling nagtrabaho sa isang landscaping company. Ngunit agad ding nawalan ng trabaho at umasa na lang sa disability checks na natatanggap niya dahil sa kanyang agoraphobia diagnosis. Agad siyang nanirahan sa 2,700 at 49 Nob Hill Drive kasama ang kanyang ina na naging tambayan ng mga kakaiba at ng mga taong nasa laylayan ng lipunan. Hindi na may tatanggi ang reputasyon niya bilang kakaiba at mainitin ang ulo, pero marami pa ring lumalapit sa kanya. Si Nate Anderson, na dating tagasunod ni Algorad bago ang mga pagpatay, ay nagsabing may kakaibang karisma si Algorad. Ayon sa kanya, bagamat hindi ito para sa lahat, naakit dito ang mga taong hirap makibagay sa lipunan. Sinabi niya, nakakalasing ang aura niya, parang malaya at makapangyarihan ka kapag kasama siya. Dagdag pa niya, kinokontrol niya ang tao sa manipulasyon. Kayo ba, sumasamba sa batas at kaayusan? Magiging anarkista ako, papatalasin ko ang ngipin ko at magpapatato sa muka.
Samantala, si Ched Nance, editor ng Kemal City Dispatch, ay nagdagdag pa at napansin ito. Si Algorad ay tila naging kabaliktaran ng lubos na relihiyosong komunidad ng Clemens na nagsasabing lahat ay nakikilala sa simbahan kaya naging diablo siya, naging satanista siya. Ang pangalang Pazuzu halimbawa ay pangalan ng demonyo sa The Exorcist, pero ang pinakamalaki at pinakanakakatakot ay si Satanas. Idinagdag ni Chad na malinaw na si Algorad ay may maingat na nilikang personalidad na may halong kaunti ng Manson. Dagdagan mo pa ng kaunting Anton Leve, kaunting 1,900, 80 heavy metal, alam mo na, mga 666 na klase ng bagay at ayan na. Dinagdag pa niya na nagsimula magsuot si Algorad ng mas maraming damit na Arabe at panakip sa ulo matapos ang mga pag-atake noong Setyembre 11. Isang kakilala ni Algorad ang nagsabi na para siyang si Charles Manson ng Clemens. Ipinahayag din ng dokumentaristang si Patricia Gillespie ang parehong saloobin na binanggit na hindi siya tinanggap. Unti-unti, gumawa siya ng mas matitinding bagay gaya ng pagpatay ng hayop at paglikha ng alamat tungkol sa sarili. Ang katotohanang pinili niyang pagsamahin ang mga elemento ng Luciferianismo at Islam, dalawang relihiyong lubang magkaiba, at pinagsama niya ang mga ito ay nagpapakita na siya ay talagang tumutugon sa kanyang Kristiyanong komunidad pagkatapos ng ika-11 ng Setyembre. Kaya patuloy niyang pinapataas ang antas at pinapataas palalo. Si David Adams, kaibigan ni Algorad ng 10 taon, nang makausap ang crew ng The Devil You Know, ay nagsabing, "Nung una kami magkakilala, madalas kami magkasama at masaya. Minsan gumagamit kami ng kaunting heroin, paminsan-minsan. Alam mo na, nagkakalokohan lang, umiinom at minsan nagkakasakitan kami. Minsan iniinom ang dugo ng ibon o kung ano paman. Nag-enjoy lang talaga kami sa ginagawa namin." Sabi niya, gustong tumambay ng mga tao kay Algorad dahil walang patakaran sa bahay niya at pwedeng gawin ang kahit ano. Pwedeng siray ng mga tao ang mga gamit, sumali sa mga orgy at magsimula ng mararahas na gulo at walang pakialam. Walang tatawag ng pulis, walang magrereklamo. Ayon kay Algorad, lahat ay pwedeng gawin. Ang bahay niya sa Nabil Drive ay marumi, bunga ng kawalan ng patakaran. Naalala ni Nate Anderson na laging amoy ihi at bulok ang gusali. May napakalakas na tugtog ng black metal sa lahat ng oras ng araw at ang mga bisita sa party ay palaging nag-aaway at dinadagdagan pa ang dumi sa pamamagitan ng pag-ihi sa carpet o pagdumi sa mga sulok ng kwarto. Sabi ni Chad Nance, naunawaan niya kung bakit nakakakit ang mga party na walang patakaran. Habang hirap maghanap ng trabaho at mag-ipon ng pera para sa upa ang mga tao sa bayan, malaking pagbabago ang mapunta sa lugar na hinihikayat ang pagkasira, walang paghuhusga o presyon at malayang nagbibigay ng droga sa dumadalo. Sikat si Algorad sa madalas niyang pananamantala sa mas matatandang kabataan. Kadalasan, ang mga kasintahan niya ay bagong graduate sa high school at walang karanasan. Si Amber Bubbles Birch ay isa sa mga ganong kasintahan at kakagraduate lang ng high school na makilala si Algorad. Naalala ng kanyang matalik na kaibigan na si Cady na nagbago ng todo si Birch matapos makilala si Algorad at naging ibang-iba na ang kanyang pagkatao. Tumigil siya sa paliligo, inahit ang kanyang kilay at pinatalas ang ngipin para raw mas madaling makagat ang mga hayop. Ayon kay Cady, madalas maghiwa ang dalawa para inumin ang dugo ng isa't isa at ng mga hayop. Nang unang makilala ni Cady si Algorad noong Hulyo 2009, nakakakilabot ang kanilang naging pag-uusap. Napansin niya ang mabahong amoy sa bahay at sinabi kay Algorad na amoy kamatayan doon. Tumawa lang si Algorad at sinabing dahil iyon sa mga bangkay sa silong. Sa pagdaan ng mga taon, usap-usapan sa bayan hindi lang dahil sa mga kakaibang party at sunod-sunod na nililigawan niyang dalaga. May mga usapan din ukol sa kamatayan, pananakit at matinding karahasan. Sabi ni David Adams, ang kapangyarihan ni Algorad ay galing sa takot at madalas itong nagkukwento tungkol sa pangangaso at pananakit ng iba. Palagi siyang nagyayabang tungkol sa pamamaril, pananaksak at pagpatay ng mga walang tirahan. Pero wala talagang naniwala sa kanya, lalo na si David na nagsabing, akala ko lang nagpapapugi siya. Isang beses, sinabi ni Algorad sa kanya na may nakakulong siya sa basement at kung may makita siyang lalabas mula roon, siguraduhin hindi ito makakaalis. Wala lang yon kay David. Isa lang ito sa mga magagarbo at katang-isip na kwento ni Algorad at dahil wala naman siyang nakita o narinig mula sa basement, inisip niyang tama lang siya.
Si Bianca Heath na nagsabing tumira siya kay Algorad ng isang buwan noong 2005 ay sinabi sa Huffington Post. Sinabi ni Paz sa lahat tungkol sa mga libingan pero hindi ko siya pinaniwalaan. Sigurado akong walang naniwala sa kanya. Tinatawanan pa niya ang kwento tungkol sa mga kalansay at ipinaliwanag kung bakit niya yon ginawa. Ang kwento ay kinuha ni Algorad ang dalawang prostitute sa magkaibang lugar, pinatay sila at kinain bago sinunugang ilan sa mga labi at inilibing ang natira. Si Josh Wetzler ay 22 taong gulang nang makilala niya si Stacey Carter na 25 taong gulang at naglalakbay sa Olympia, Washington noong 1979 at 1979. Habang inaalala kung paano siya nahulog kay Josh, naalala ni Stacey na mahilig ito sa hayop, sumakay ng kabayo, masayahin, palabiro at madaling magustuhan. Ilang sandali matapos silang magkakilala, naging hindi na mapaghiwalay ang dalawa, nagrenta ng van para maglakbay sa buong bansa. Si Josh ay magino at palakaibigan, lalo na sa mga hindi tinatanggap ng lipunan at kakaiba. Nagpasya sina Josh at Stacey na manirahan, bumili ng lupa at magtayo ng horse farm at rehabilitation center. Pero noong 2007, nagsimula silang kapusin sa pagbabayad ng mortgage at nadagdagan pa ang kanilang problemang pinansyal na mabuntis si Stacey. Nawala sa mag-asawa ang farm noong 2008 at sa mga sumunod na buwan, nagsimulang magkalabuan ang kanilang relasyon. Habang nagtatrabaho si Stacey sa ibang horse farm, lumipat si Josh sa trailer at dahil gipit sa pera, naisip niya magbenta ng marijuana at kabute bilang recreational na droga, wala nang iba. Pero nagkamali siya nang ipadala sa kanya ang mga kabute sa pamamagitan ng koreo at dahil dito, nagsagawa ng investigasyon ang mga autoridad na nagdala sa kanila sa kanyang tirahan kung saan natagpuan nila ang mga illegal na substansya. Si Josh ay nahatulan ng felony noong Pebrero 2009. Malaking balita sa Clements ang nakakagulat niyang pagkakaaresto at nahirapan siyang makahanap ng trabaho pagkatapos mahatulan. Huling nakita ni Stacey ang ex niya noong Hulyo 2009. Noong tag-init na yon, nagkasama silang mag-anak at ang dating magkasintahan kasama ang mga kaibigan at pamilya sa salu-salo. Nawala si Josh makalipas lamang ang ilang sandali. Di agad nag-report si Stacey kasi akala niya iniiwasan ni Josh ang probation officer at sinadyang putulin ang komunikasyon para magawa ito. Habang lumilipas ang mga buwan, lalong nag-alala ang ina ni Josh dahil wala siyang natanggap na balita mula sa anak sa kaarawan o Pasko. Napansin din ni Stacey na hindi na siya kinontak ni Josh tungkol sa anak nila. Noong unang bahagi ng 2010, napagtanto ni Stacey na kahit ang probation officer ni Josh ay hindi siya hinahanap, kaya inireport niya itong nawawala noong Pebrero 15, 2010. Ayon sa lokal na pulisya, natagpuan nila ang kotse niya noong Hulyo 2009 sa parking lot ng apartment complex. Iniwang may susi pa sa ignition. Ngunit walang pulis na nakipag-ugnayan sa pamilya niya. Kapansin-pansin, bago pa man nai-report na nawawala si Josh, nagsimulang kumalat ang mga lokal na tsismis na nagsasabing isang lalaking nagngangalang Basusu ang responsable sa kanyang pagkawala. Noong Setyembre 24, 2009, isang hindi kilalang tipster ang nagsabi sa Forsyth County Sheriff's Office na si Tesusu mula Clements ay bumaril at naglibing ng lalaki sa kanyang bakuran. Kahit may impormasyon, hindi pa rin hinanap ng investigador ang bahay ni Algorad. Sinabi ng pulisya kalaunan na hindi sapat ang mga tip na ito para magkaroon ng probable cause kahit na may ilang ulit nang natanggap na mga tip na nagtuturo kay Pasusu Algorad. Isa pang lokal ang lumapit, si Sylvia Lebo, na nagsabi sa The Devil You Know na ganito ang kwento ni Josh. Na si Algorad at ang kanyang kasintahan na si Amber Birch ay kinulong siya sa basement ng bahay ni Algorad, ginutom siya ng ilang araw at pinutol ang kanyang mga kamay at paa bago siya inilibing sa hardin. Ikinuwento ni Sylvia na pinilit siyang manood ng home video ni na Birch at Algorad kung saan suot ni Algorad ang bandanang may dugo ni Josh. Nabahala si Sylvia sa mga tsismis, kaya kinausap niya ang mga madala sa bahay ni Algorad at inirecord ang sagot nila, naghahanap ng ebidensya na mapapatunay sa tsismis o magbibigay dahilan sa pulisya para haluhugin ang bahay. Kahit napunta siya sa opisina ng sheriff, dalang nalalaman niya hindi siya sineryoso ni Sylvia. Noong Mayo 2010, kinasuhan si Algorad ng kanyang ina dahil sa pananakit at pagsakal hanggang mawalan siya ng malay sa loob ng bahay.
Gayunpaman, nagpasya siyang huwag nang ituloy ang kaso kaya wala nang nangyari. 5 buwan matapos ang insidente, noong Oktubre, siya at si Nicholas Rizzi ay inaresto dahil sa pagkakabaril at pagkamatay ni Joseph Chandler, isang 30 anyos na legal na bulag na naiulat na nawawala ilang buwan na. Natagpuan ng mga investigador ang bangkay niya sa boat ramp sa Donegal Park, Yadkin County noong Hunyo 7. Naniniwala ang ina ni Joseph na sinadya ang pagpili sa anak niya. Sinabi niya na nasa labas ang anak niya nang makasalubong nila ang 2 lalaki sa tindahan. Sumakay siya sa kotse kasama sina Algorad Rizzi papuntang Donegal Park. Binarel si Joseph habang nagsisindi ng sigarilyo, ngunit giit ni na Algorad at Rizzi na isang aksidente lang ito. Noong Marso 2011, umamin si Rizzi ng kasalanan sa involuntary manslaughter at binigyan siya ng 13 buwan na pagkakakulong. Si Algorad ay kinasuhan bilang accessory after the fact, kung saan napilitan siyang sumailalim sa psychiatric evaluation, yung parehong pinag-usapan natin kanina. Sa huli, natukoy ng evaluation na si Algorad ay may ilang issue sa kalusugan ng pag-iisip, kabilang ang pagdepende sa alak, panic disorder na may agoraphobia, at schizotypal personality disorder. Binigyan siya ng gamot at inirekomendang magpagamot para sa pag-abuso ng ipinagbabawal na gamot. Inirekomenda na gawing mandatoryo sa supervised release plan ang gamutan para sa huli at sa kanyang mental health issues. Sa huli, inamin ni Algorad ang kasalanan at binigyan ng suspended sentence at 5 taong probation. Hindi gaanong kilala si Tommy Welsh, ang huling biktima ni Algorad. Inilarawan siya bilang isang manggagawang tao na nahirapang tustusan ang pangangailangan, ngunit mahal na mahal ang kanyang pamilya at gustong-gusto niyang makasama sila. Mahilig siya sa mga kotse at siya ang panganay sa 3 magkakapatid. Noong Oktubre 2000, 3 buwan pagkatapos mawala si Josh, nagpaplanong makipagkita siya sa pamilya sa apartment ng kapatid niya sa Clements. Huli siyang nakita bandang 7:30 ng gabi noong unang bahagi ng Oktubre sa Pedro Station, pagkatapos ay bigla siyang nawala. Si Matt Flowers ay dating kaibigan ni Algorad na inilarawan siya sa The Devil You Know bilang isang taong walang patutunguhan at ayaw gumawa ng anumang positibong bagay, dagdag pa niya na napakasama nito. Pagkatapos ng high school, sumali si Matt sa militar at pagbalik niya sa kanilang bahay, lahat ay nagbago na. Ang dating kasintahan niyan si Dixie Ross ay fiancé na ngayon ni Algorad. Noong Nobyembre 2009, ikinuwento niya kay Matt na tinawagan siya ni Amber Birch isang gabi para pilitin siyang tumulong maglibing ng bangkay kundi may masamang mangyayari. Pagkatapos ng labanan sa konsensya, nagsumite si Matt ng anonymous na ulat sa pulisya, hindi binanggit si Dixie. Noong Pebrero 2010, nagsiyasat ang Forsyth County Sheriff's Office sa Nob Hill Drive property ni Algorad pero walang ebidensya ng pagpatay na nakita. Abutin pa ng 4 na taon bago magkaroon ng masusing pagsusuri sa ari-arian na nagresulta sa totoong pagkakatuklas ng mga labi ng tao ng mga investigador. Noong Oktubre 5, 2014, sinimulan ng mga awtoridad ang paghahanap sa likod bahay kung saan napansin nila ang kaguluhan sa lupa at damo. Natagpuan ang unang kalansay nung hapon na yon at sumunod agad ang pangalawang bangkay. Hinaludhog din ang natitirang bahagi ng bahay habang ang mga pulis ay nakasuot ng maskara at buong bodysuit upang maprotektahan ang kanilang sarili mula sa mabahong amoy ng bahay. Noong Oktubre 10 kumalat, ang balita na 3 tao ang inaresto dahil sa nadiskubreng mga bangkay. Si Algorad, 35 taong gulang, si Amber Birch, 24 na taong gulang at si Crystal Matlock, 28 taong gulang. Kinasuhan sina Algorad at Birch ng pagpatay at pagiging accessory sa kaso ni Tommy, habang si Matlock ay kinasuhan bilang accessory sa pagtulong ilibing ang bangkay ni Josh. 3 araw matapos nito, nakilala ang mga bangkay bilang sina Tommy Welsh at Josh Wetzler, ang mga nawawalang lalaki. Ayon sa Winston-Salem Journal, nalaman ng mga awtoridad na nanirahan si Josh kay Algorad sa Clements ng 2-3 linggo bago siya barilin at mapatay noong Hulyo 2009. Ayon kay Cynthia, wala siyang matuluyan noon. Pinatay yata ang kanyang heater o kung anuman, kaya nagtanong siya kung pwede siyang matulog sa sofa. Wala naman akong problema doon. Gusto ko na may kaibigan si John.
Samantala, sinundo si Tommy Nina Birch at Algorad sa gasolinahan kung saan nagkita sila at uminom ng alak. Hindi natukoy ng mga otoridad ang tiyak na motibo sa mga pagpatay. Ngunit ayon sa ulat, nakaupo si Tommy sa sofa bago kinuha ni Birch ang isang punto, 22 caliber na rifle at binaril siya ng 2 beses sa likod ng ulo. 3 buwan bago ito, ginamit din ni Algorad ang parehong baril para patayin si Josh, binaril siya ng 3 beses sa ulo at 4 sa katawan. Nanatili ang bangkay sa bahay ng ilang linggo bago bumalik si Birch mula South Carolina para tumulong sa paglilibing. Sa huli, umamin si Birch ng kasalanan sa second-degree murder, armed robbery at accessory after the fact to murder. Ayon sa prosekusyon, hindi lang niya pinatay si Tommy, tinulungan din niyang ilibing si Josh. Dahil sa plea agreement na inayos ng kanyang depensa, binigyan si Birch ng 3 sunod-sunod na sentensya sa kulungan na umabot ng kabuuang 30 taon at 8 buwan hanggang 39 na taon at 2 buwan. Ayon kay Julie Boyer, ang abogado ni Birch, inabuso ni Algorad si Birch pisikal at psikolohikal sa buong panahon ng kanilang relasyon. At higit sa isang pagkakataon, tinawag ang mga pulis sa bahay upang tumugon sa mga alitan sa loob ng tahanan at naiulat na karahasan. Naalala ng isang kaibigan ni Birch na dati siyang dumadalo sa Bible study bago makilala si Algorad, pero simula noon, napasama siya sa pamumuhay ni Algorad at nakuha ang pagkakakilanlan nito. Ayon kay Boyer, posibleng may mental health issues ang kanyang kliyente. Bahagi ng sentensya kay Algorad sa kaso ni Joseph Chandler ang pagdalo sa gamutan at si Birch ang naghatid at nagsundo sa kanya sa mga sesyon. Sa isang pagkakataon, iminungkahi ng isa sa mga profesional doon na magpagamot din siya kahit na mukhang hindi naman niya ito ginawa. Sabi ni Boyer, nagsisisi si Birch sa kanyang ginawa kahit hindi niya ito pinag-usapan sa publiko. Samantala, inamin ni Crystal Matlock ang kasalanan bilang accessory sa sabwatan matapos ang unang antas ng pagpatay. Binigyan siya ng 3 taon at 2 buwan hanggang 4 na taon at 10 buwan sa kulungan. Bandang 3:00 ng madaling araw noong Oktubre 28, 2015 habang hinihintay pa ni Algorad ang paglilitis, natagpuan siyang walang malay sa kanyang selda sa Central Prison sa Raleigh. Sinubukan siyang sagipin ng medical staff, ngunit idineklarang patay siya bandang 4:00 ng umaga. Mabilis kumalat sa Clements ang tsismis na sinaktan ni Algorad ang sarili niyang braso gamit ang matalas niyang ngipin at pinutol ang ugat. Sa kasamaang palad, walang dagdag na paliwanag ang mga awtoridad sa sitwasyon. Sa presko ng pagkamatay ni Algorad, konti lang ang impormasyong ibinahagi sa mga mamamahayag. Ayon kay Hepe, Deputado Brad Stanley ng Forsyth County Sheriff's Office, may sugat sa braso si Algorad. Idinagdag niyang hindi maaaring ibahagi ang detalye ng pagkamatay ni Algorad at ng kaso dahil sa utos para sa kaligtasan. Hindi sinagot ng awtoridad ang tanong ng media kung may kahina-hinalang pangyayari, ano ang asal niya bago mamatay at kung dati na siyang natangkang kitili ng sarili. Kahit sinabing masusing hinalughog ang selda ni Algorad, wala namang nahanap na sandata o kagamitan. Lumabas sa autopsy na sira ang ngipin niya, kaya nagkaroon ng teorya na tinusok niya ang sarili niyang ugat gamit ang ngipin at namatay sa pagdurugo. Kaya nagtaka ang marami kung bakit siya iniwang mag-isa para gawin yon ng matagal. Ipinahayag ni Martha, ina ni Josh, ang pagkadismaya dahil hindi na niya malalaman kung bakit pinuntirya ang anak niya. At idinagdag pa niya, patunay lang yan sa akin na alam niya ang ginawa niya at ayaw niyang managot sa kanyang mga ginawa. Marami pa ring tanong tungkol sa pagkamatay ni Algorad at may iba pang pangyayari nung taon na yon na nagpataka rin sa marami. Sa pagdinig, sinabi ni Amber Birch na naghahanda si Cynthia, ina ni Algorad, papuntang trabaho nang may malakas na tunog siyang narinig. Paglabas niya ng kwarto, nakita niya nakatutok ng baril ang anak niya kay Josh na nakahandusay. Sa halip na tumawag sa pulis, nagpasya si Cynthia na bumalik sa kanyang kwarto at nagpatuloy sa paghahanda. Paglabas niyang muli, sinabi raw ng kanyang anak na sisiguraduhin niyang patay na si Josh. Ayon sa mga investigador, matapos mapatay si Tommy Wells noong Oktubre, nakita ni Cynthia sina Birch at isa pang babae na binubuhat ang katawan nito papunta sa likod ng hardin. Matapos buksan ang mga search warrant noong 2011 na bunyag na iniulat pala ni Cynthia sa pulisya ang pagpatay kay Tommy at tahasang itinuro ang kasintahan ng kanyang anak na si Amber Birch. Sabi ng awtoridad, kulang pa rin ang ebidensya laban kay Birch para kasuhan siya.
Bagamat hiniling nila kay Cynthia, ang may-ari ng bahay, na magsagawa ng paghahanap sa kanyang ari-arian, tumanggi siyang payagan silang gawin ito. Naniniwala ang mga investigador na sinusubukan niyang protektahan ang kanyang anak na lalaki. Bilang resulta, wala nang karagdagang aksyon na ginawa. Hindi pa rin malinaw kung bakit hindi kinasuhan si Cynthia sa dalawang pagkamatay. Isang dating kaibigan ni Cynthia na nakakakilala sa anak niya noong bata pa ito ay naniniwalang siya ang dahilan kung bakit naging ganoon si Algorad. Matindi ang pagtutol niya nang ipinasok ni Cynthia si Algorad sa mental health facility noong 13 siya, lalo na't mapang-abuso ang amain at ramdam ng kaibigan na pinalalaki ni Cynthia si Algorad sa masamang kapaligiran. Alam din niyang malakas uminom si Cynthia, madalas mag-imbita ng lalaki sa bahay o iiwan si Algorad ng matagal para mag-isa at alagaan ang sarili. Pagka-aresto kina Birch, Matlock at Algorad, iniulat na umalis si Cynthia sa bahay nila sa Nob Hill Drive kasama ang anak at nagkuble. Ang ari-arian ay giniba noong Abril ng 2015 matapos itong ideklarang hindi na maaaring tirhan. Habang natuwa ang maraming residente sa pagkawala ng bahay ng lagim, may isang natakot na baka bumalik agad dun si Algorad kapag nakalaya siya sa kulungan. Ang iba naman, kabilang si Chad Nance, ay bumatikos sa kung gaano kabilis ang ginawang demolisyon. Pakiramdam niya, iniwasan ng komunidad at pulisya ang usapan kung paano nila napabayaan ang kaso. Itinuro niya na alam ng karamihan sa mga lokal na kriminal si Algorad, pero kakaunti lang ang nag-report sa pulisya at hindi rin sila pinaniwalaan ng mga autoridad. Sino ang naghintay ng 5 buong taon bago tuluyang nagsiyasat sa kanyang likod bahay? Sabi ni Chad, bilang isang lipunan, tayo ay pumapalya. Ibig kong sabihin, mahirap makuha ang sagot. Alam ko na kung may taong sinasaktan ng sarili o iba, kailangan mo siyang harapin ng direkta. Ang dating partner ni Josh na si Stacy ay nagpahayag ng katulad na pananaw at nagdagdag pa, nung bata pa si Pasusu, may mga tao na alam na may problema na talaga. Paano siya nakalusot sa sistema? Pagkaraan maaresto si Algorad at ang mga kasabwat niya, mabilis silang tinawag ng media na masasama, binanggit ang pagsamba kay Satanas, pag-aalay ng hayop at mga ritual ng dugo hanggang naging parang palabas ang lahat. Napansin ni Patricia Gillespie na ilang media outlet ang tinawag itong sex cult, pero hindi naman talaga ito ganun. Ito ay grupo lang ng mga taong nakatira sa isang maruming bahay. Ito ay grupo ng mga babae na halos inaabuso na hanggang sa umabot sa puntong sila na rin ang nang-aabuso ng iba. Iniwan sila sa maruming bahay na puno ng droga, kaya sinaktan at tinakot sila. Mas madaling sabihin na, o tingnan mo mga nobya ni Satanas, kaysa ituro ang sistematikong misogynia at pagwawalang bahala sa mahihirap. Ang dokumentaryo niya sa Vice, Ang Diablong Kilala Mo, ay nakatuon sa mga naiwan matapos mamatay si Algorad at sa kanilang pagsubok tulad ng post-traumatic stress disorder, alkoholismo o pagkalulong sa droga. Sabi ni Gillespie at Chad Nance, ang dahilan kung bakit natagalan ng paglaya ni Algorad ay dahil sa pagkukulo lang ng sistema. Mula sa mga pulis, hindi pinaniniwalaan ang mga lumalapit at binabaliwala ang mga tulad ni Josh at Tommy bilang mga gala lang na hindi pa umuuwi. Maaring hindi naging ganoon karahas si Algorad kung naalagaan at nagamot ng tama ang kanyang kalusugan sa pag-iisip noong kabataan niya. Dagdag ni Patricia, pinabayaan nating umalis ang mga taong yon. Pero bihira nating tingnan ang mga pira-pirasong epekto ng karahasan na sumasama sa mas malaking komunidad at sa tingin ko, nararapat lang na bigyan natin iyon ng pansin. Ayon sa nakakakilala kay Algorad, posibleng may iba pa siyang biktima. Totoo man o hindi, malinaw na ang kanyang mga ginawa ay labis na nakasira sa komunidad ng Clements na ngayoy kailangang muling buiin ang sarili. Malamang hindi na malalaman ng pamilya ni Tommy, Joseph at Josh kung bakit sila ang napiling target. Sinabi ni Martha Wetzler na pinili ni Algorad ang daan ng duwag nang siya ay namatay at nagdagdag pa, sana'y masunog siya sa impyerno.